I-like kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng kapuluan. Tagapagbantay ng ating karagatan. Nangangalaga sa kapayapaan. Naglilingkod ng buong tapang para sa bayan. Namumuno ng may dangal at katwiran. Para sa masagana At mapayapang pamayanan. sa dagat man, Lupa. O himpapawid. kami ay laging handang tumulong. At tumaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang inyong hukbong dagat sa Timog Katagalugan. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas po ang inyong makakasama ngayong umaga. Isa na naman pong episode ang ating pagsasaluhan para talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Siyempre, binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz at pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas maraming kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating program. Good morning again mga kamanggagawa. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid natin ng mga napapanahong impormasyon, pati na rin ang mga magagandang balita mula sa ibang dako ng ating bansa. Bago yan, nais nating batiin ang ating mga kamanggagawa at kapatid na Muslim
ng Eid Mubarak sa pagdiriwang ng Idil Adha kahapon, June 17. Ang June 17 ay isang regular holiday sa Pilipinas, kaya naman pinaalahanan natin ang ating mga kamanggagawa at pati na rin ang ating mga employers sa patakaran sa pasahod sa araw na nabanggit. Para malaman kung paano ang tamang pag-compute, maaari nyo pong bisitahin ang ating Facebook page o ang Facebook page ng DOLE, Bureau of Working Conditions o BWC para sa kopya ng Labor Advices. At kung nais nyo namang magpatulong sa pagpo-compute, maaari naman kayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sa mga telephone lines ng DOLE BWC na matatagpuan sa kanilang website www.bwc.dole.gov.ph. Ngayong umaga naman, ating kukumustahin ang kalagayan ng ating mga kamanggagawa sa isla ng Negros na naapektuhan dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. At para bigyan tayo ng updates patungkol sa tulong na ipinapaabot ng DOLE para sa ating mga kababayan sa Negros Island, makakasama natin maya-maya lamang ang Regional Director ng DOLE Regional Office 7, RD Lilia A. Estolior. Bago yan, good news muna tayo. Umpisahan natin ang good news sa rehiyon ng Ilocos. 259 na aplikante hired on the spot sa Kalayaan Job Fair ng Ilocos Region. Maganda ang naging resulta ng mga job fair ng DOLE Region 1 o Ilocos Region nitong June 12 o Independence Day matapos ma-hire on the spot ang 259 na job seekers. Ang job fair ay ginanap sa iba't ibang venue sa rehiyon na sinalihan ng 105 na employers na may alok na 15,934 job vacancies, kabilang ang 11,493 na trabaho sa Pilipinas at 4,441 naman sa ibang bansa. Kabilang sa mga venue sa rehiyon ay ang Robinson's Place, San Nicolas sa Ilocos Norte, Candon Civic Center sa Candon City, Ilocos Sur, Robinson's Place sa Calasiao, Pangasinan, at SM City Rosales sa Rosales, Pangasinan. Katuwang ng DOLE sa pag-oorganisa ng job fair ang local government units at congressional district offices sa rehiyon. Maliban sa job fair, may serbisyo caravan ding alok ang mga ahensya ng pamahalaan sa job fair site. Kabilang na rito ang mga serbisyo ng Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, Philippine Statistics Authority, at Overseas Workers Welfare Administration at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Para naman magkaroon ng access ang publiko sa murang produktong gawang Pinoy, kasama rin sa mga aktibidades ang kadiwa ng Pangulo na inorganisa katuwang ang Provincial Pesos at Provincial Agricultural Offices sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan. Magandang balita naman tayo sa rehiyon ng Cagayan. Mga programa ng DOLE ipinamahagi sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at World Day Against Child Labor. Sa layuning gawing batang malaya ang mga kabataang manggagawa, nagsagawa ang DOLE Region 2, kabilang ang ilang organisasyon ng espesyal na programa para sa 54 na child laborers mula Rizal, Cagayan, kaugnay ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at World Day Against Child Labor noong June 12 sa SM City, Tuguegarao. Sa pamamagitan ng Project Angel 3 ng ahensya, tumanggap ang mga kabataang benepisyaryo ng school supplies, food packs, bigas, dental at hygiene kits, kasuotan at libreng gupit.
Tumanggap din ang mga magulang ng child laborers ng kanilang sahod mula sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program. Tulong ito ng ahensya sa mga magulang upang hindi na nila muling pagtrabahuhin ang kanilang mga anak. Higit 100 magulang naman mula sa probinsya ng Cagayan at Quirino ang napagkalooban ng livelihood kits na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Ipinaliwanag din ni Attorney Mary Grace Marcos ng Commission on Human Rights ang mga karapatan ng mga kabataan laban sa mabibigat at mapanganib na trabaho. Bilang pagpapahayag ng suporta, nilagdaan ng mga kinatawan ng Regional Council Against Child Labor ang Memorandum of Agreement na naglalaman ng kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor. Ang aktibidad ay pinangunahan ng DOLE Region 2 sa pamumuno ni Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., Bureau of Workers with Special Concerns Director Ama Carisma Lubrin Satumba na nagsilbing panauhing pandangal sa selebrasyon, katuwang ang JCI Tugigaraw Ibanag, JCI Tuwaw, CSU Alms, Rotaract, Pugad Lawin, Uy Dental Clinic, SMCT Tugigaraw, PNP DEG at iba pang organisasyon. At good news naman mula sa rehiyon ng Soc-Sargent. Mahigit 1.6 na milyon ibinahagi ng programang TUPAD. Sa pagdiriwang ng 126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, ang DOLE 12 Sarangani Field Office kasama ang LGU Malungon ay nagsagawa ng sabay-sabay na TUPAD payout activities, contract signing at orientation para sa 226 at 150 na mga benepisyaryo. Kasama sa nasabing event sina OIC Sarangani Field Office Head Louie Esparagosa, TUPAD Focal Person Rachel Sanchez at PESO Personnel Ana Marie Lausa at iba pang mga staff. Sa ngalan ni DOLE Soc-Sargent Regional Director Joel Gonzalez, naghatid ng inspirational message si Provincial Head Esparagosa na nagbibigay diin sa koneksyon ng espiritu ng kalayaan at ng empowerment na ibinigay sa pamamagitan ng TUPAD program. Ipinahayag din kay Municipal Mayor Attorney Maria Teresa Constantino ang pasasalamat at appreciation para sa kanyang napakahalagang pakikipagtulungan at suporta sa paggawa ng mga nasabing inisyatiba. Sa kabuuang halaga ng payout na 968,636 at karagdagang 642,900 pesos para sa pagpirma ng kontrata, ang inisyatiba na ito ay magbibigay tulong sa mga displaced workers, mga self-employed at mga underemployed. Hindi lamang layunin ng programa ang paggunita ng kalayaan ng ating bansa, kundi pati na rin mag-angat at tumulong sa ating mga kapwa Pilipino sa pagbigay sa kanila ng makabuluhang livelihood opportunities at iba pang mga programa. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Central Visayas Regional Director Lilia A. Esteliore patungkol sa mga tulong ng kagawaran sa mga manggagawang naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, alamin ang 30 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang saklap namang isipin na kaming mga magsasaka ay nawala na ng hanap buhay. Wala na kaming lupang masaka dahil napalitan na ng mga subdivisions. Industrialization leads to land conversion, and the association is eyeing to start another income-generating projects to adapt the growing demands. Approximately 36 kilometers from the heart of Cebu, situated in Carcar City, it is known for the locally made shoes and native delicacies such as chicharon, ampao, and lechon. In a remote area of Carcar, Cebu, situated the nagkahiusang mag-uuma sa kanasuhan, or also known as Namakan Incorporated. Join us as we showcase the fascinating world of water refilling, laundry, and other offered services by the Namakan Association as we discover the untold stories behind its empowering victory, which has grown over the years from its humble beginnings to its progressive industry. In 1997, the organization was organized with 96 members by Belgian Integrated Agrarian Reform Support Project. They provided livelihood opportunities to the association such as hog raising, farm inputs, and working animals. Years have passed. Industrialization is inevitable, and the source of income of the farmers are at stake. In November 2018, DOLE started extending assistance to Namakan in partnership with the Department of Agrarian Reform through capacity building that strengthened the organization. Metro Manila ground to a halt when the government imposed the strictest lockdown on March 15, 2020. Ang pagbabalik sa kanilang lungsod Papatupad ang striktong lockdown sa 12 barangay. March 15, 2020. Total lockdown was declared all throughout the Philippines. COVID-19 has taken a heavy toll on rural livelihoods. Loss of income and job opportunities were felt all over the Philippines, especially by the informal sector. Pag-declare sa lockdown, nung idineklara ang lockdown, nanlumo kami. Marami ang mga restrictions. Gayunpaman, itinuloy namin ang aming mga plano sa Namakan. Noong Abril 2020, sinimula naming itayo ang aming gusali. Nagkakahalaga ito ng 800,000 pesos bilang aming counterpart sa proyekto ng DOLE. At the height of the pandemic, on August 28, 2020, DOLE Integrated Livelihood Program granted a budget of 1 million pesos for water refilling and laundry equipment. Less than a year after the lockdown, another trial came. Super Typhoon Odette hit the Philippines, especially in the Visayas region, causing multiple challenges, including the cut from the water source supply to function continuously. Pagkahuman sa bagyong Odette, matapos ang bagyong Odette, pinagsikapan ng Namakan na makabili ng isang generator set upang magpatuloy ang operasyon ng water refilling station at laundry services sa pagserbisyo para sa mga tao. Ang Namakan ay nagbigay rin ng 16,000 pesos sa aming mga miyembro upang maayos ang aming mga nasirang tahanan. DOLE continued to provide assistance to the association through TUPAD program. Uman sa bagyong Odette. Matapos ang bagyong Odette, walang-wala talaga kami. Wasak ang aming bahay at nawalan pa ng trabaho. Ngunit malaking kaligayahan namin dahil nandyan si DOLE, dahil nakapag-avail kami ng tupad na malaki ang naitulong sa amin dahil nakabili kami ng aming mga pangangailangan. The Namakan Association believes in nurturing and empowering its employees, and as a result, has a strong management team that is committed to achieving the association's objectives. Furthermore,
the employment of non-member employees demonstrates the inclusivity and openness of the Namakan Association in providing opportunities for the wider community. For 2 consecutive years, Namakan has actively initiated various community activities. Kung naobserbahan, isip lang mo. Napansin ko bilang isang residente ng Kanasuhan na ang samahan ay hindi lamang nakatuon sa kanilang negosyo, nagbibigay din ng kabutihan sa komunidad, tulad ng mangrove planting, feeding program, cleanup drive at iba pa. Nakapagbigay din ng asosasyon ng mga bond papers sa mga selected schools in support to Dole Initiative Program na Bond Paper Mo Module Ko. The Namakan Association is maintaining a healthy financial statement over the years. The association has been committed to ensuring that its revenue and expenses are properly managed to achieve long-term financial sustainability. Gikan sa among ginansya sa Dole Project. Sa pamamagitan ng aming kita mula sa project ng Dole, nakabili kami ng mga sasakyan tulad ng multicab, motorsiklo na may sidecar at water tank. Nakagawa rin kami ng storage at mayroon na din kaming car wash ngayon. Ang pinakabago ay nakabili kami ng CCTV camera. The organization never failed to provide sharing among its members. Mayo gid ang dagan sa mong negosyo. Maganda talaga ang takbo ng aming negosyo kaya lumaki ang aming kita. Ang 70% ay ibinahagi namin sa mga miyembro at ang 30% ay idinagdag namin bilang kapital sa aming negosyo ayon sa mungkahin ng Dole. For the first time, sa unang pagkakataon, sa lahat ng asosasyon na aking nasalihan, dito lamang sa Namakan ako nakatanggap ng profit sharing mula sa Dole Project. Nakabili kami ng bigas at iba pang pangangailangan ng aming pamilya. The Nagkahiusang Mag-uuma sa Kanasuhan Incorporated is a collaborative output of different line agencies such as DAR, DTI, and Department of Labor and Employment, in addition to the 1 million peso livelihood grant. Dole provided sustainable livelihood framework workshop and training on occupational safety and health and orientation on general labor standards. Namakan plays a vital role in providing clean and sanitation. Also offers other services in contributing to the city's economic growth, at the same time restoring the association's primary source of income. Bisan layo na ang among nabutan. Kahit malayo na ang narating, hindi talaga namin nakalimutan ang aming pinanggalingan. Dahil ito ang nagbigay sa amin ng kahulugan at liwanag. Kaya ang pagsasaka, amin talagang babalikan. Ang among pangandoy sa Namakan. Ang aming pangarap sa Namakan, in 2 to 3 years ay makabranch out kami ng ibang lugar para maibahagi namin ang iba't ibang serbisyo sa iba pang mga komunidad. Namakan also serves as the accredited co-partner of Dole 7 for the 4 people's organizations on their chosen livelihood projects amounting to 2.9 million. In behalf of Namakan members, sa ngalan ng iba pang Namakan members, lubos naming pinasasalamatan ang Department of Labor and Employment sa kanilang malaking tulong sa aming asosasyon. Aming pangako na ito ay aming pangangalagaan at palalawakin para sa mga susunod na henerasyon. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito sa Dole sa AFP Radio.
Isang linggo na ang nakaraan mula nang nagkaroon ng aktibidad ang Mount Canlaon na nakaapekto sa kabuhayan ng ating mga kamanggagawa sa Negros Island. Kaya naman ang DOLE sa pangunguna ng ating Regional Office 7 ay sinigurong may agarang tulong para sa ating mga kamanggagawang apektado ng kaganapang ito. At para bigyan tayo ng updates patungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan, gayon din ang mga tulong na ipinapaabot ng kanilang regional office sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Kasama natin ngayong umaga si DOLE Central Visayas Regional Director Lilia A. Esteliore. RD Lilia, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Tim, at saka sa lahat ng suki sa AFP Radio. RD Lilia, maraming salamat sa muling pagtanggap ng aming imbitasyon. At tumungo na po tayo syempre sa ating topic for the day. At yun ay patungkol sa mga tulong na ating ipinapaabot syempre doon sa mga apektado nating kababayan mula sa pag-alburuto ng Mount Canlaon. RD Lilia, kamusta na po ang ating monitoring at ang overall situation ng ating mga kababayan dyan ngayon sa Negros Island? So far, Sir Tim, balik trabaho na po lahat ang namanggagawa at normal na gawain ay naibalik na rin. Although, pa rin, blue alert pa rin ang naka-raise sa Canlaon. Mayroong pag umuulan, there's a mud flow. Wala namang lahar. So, yun po, starting June 3, and 4 na declare po ng alert yung Canlaon. Then sa June 5 na lifted na, but on June 6 pumutok na naman. Kaya so far under blue alert po tayo. So sa ngayon, RD Lilia, naka-alerto pa rin po ang lahat since hindi pa naman po lifted yung ating advisory patungkol po. So, susunod po naming katanungan, RD Lilia, sa atin naman pong tala, ilang lugar at gaano rin po ba karaming kamanggagawa natin sa Negros Island yung naapektuhan bunsod nung pagputok ng Mount Canlaon, RD? Sa Region 7 po, 5 barangays ang affected. Sa Region 6, 18 barangays. For Region 7 lang ang ko ngayon po, ipakita. Yung 6,828 families were affected. There were 23,620 persons. At first, there were 4 in Region 7, 4 evacuation centers. In Region 6, 21 evacuation centers. Tapos Region 7, 83 families were there in the evacuation centers. Ngayon po, wala na po sila dahil bumalik na po sila. Good to hear po na medyo nagiging maayos na po at nakabalik na yung mga kababayan natin mula sa kanilang kanya-kanyang buhay. Yes po. Opo. Para sa kaalaman naman po, RD, ng ating mga listeners and viewers, ano po ba yung mga pangunahing sektor o yung pinagkakakitaan ng ating mga kababayan sa Negros Island at yung kabuhayan din po ba nila ay naapektuhan bunsod ng pagputok ng Mount Canlaon, RD? Yes po, Sir Tim. They are farmers and livestock raisers. Estimated at 150.9 million po ang damage that was done by the pagputok sa Canlaon na volcano. So, yung mga livestock raisers natin, nag-profile na po tayo para at least naman matulungan natin sila. Opo. Yung sa Negros Island po, i-clarify ko lang, RD, sila po ba yung mga maraming may tubuhan sa Negros Island? Okay. Sige po. Anong mga tulong naman, RD, Siyempre, nabanggit nyo po kanina, nakapag-profile na tayo. Bukod po sa profiling, ano pa pong mga tulong, RD, yung naipaabot na ng ating kagoran sa mga kababayan nating apektado ng pagputok ng Mount Canlaon at ilang benepisyaryo po ba yung inaasahan nating matutulungan mula sa isla ng Negros? Yung nai-profile po natin were 1,400 beneficiaries initially.
And yung sila, nag-start na po sila ng 10 days na work para ma-restore yung ano nila, yung kabuhayan nila. And aside from TUPAD na programa, meron pong different agencies that we already assisted, total of 5.8 million, ang DSWD, mga food packs, ang Department of Health, mga LGUs, at saka mga NGOs po ang nagtulong. Yung sa kanila is 5.8 million but nag-allocate po tayo ng 10 million more para when they would fully restore, siguro by August yung ano natin, yung timeline na maka-fully restore po yung mga kababayan natin doon sa Canlaon. Apo, ulitin lang natin, RD Lilia, no? Ang na-profile po natin initially ay nasa 1,400 at ito pong mga na-profile natin ay nakapag-start na ng 10 days na community work under our TUPAD program. Yes po, sir. Apo. Nag-start na po sila yung paglinis nila sa mga bahay nila, sa mga bakuran nila. So hanggang August po yung yung batches na tutulungan po natin. Okay po. RD, dahil pinag-uusapan po natin ay isang kalamidad, magkakaroon din po ba although na-roll out na po natin yung programang TUPAD, meron po bang iba pang mga short-term employment yung ating ipapatupad sa mga benepisyaryo ng ating programa? Bukod po sa community works, meron po pa po bang ibang klaseng mga gawain yung ating ipapagawa sa ating mga beneficiaries? Yes po. Yung short-term employment, yung TUPAD natin, 10-day work on the average, bukod po dyan, yung livelihood programs natin na ma-enhance po natin yung mga livestock, yung na-damage, no? So yung farmers natin. So we are working with Mayor Cardenas sa Canlaon. So we're awaiting for their proposals. In fact, today, no, na bumabalik na naman yung mga monitoring team natin doon sa Canlaon para mag-workshop, project proposal writing po. Tuturuan po natin sila kung anong kakailanganin talaga nila. Opo. Magandang balita po yan na bukod after nung kanilang community work, meron din pong aasahang livelihood naman na component mula sa atin, RD. Yes po, sir. Opo. Sa kabilang banda naman, RD, paano naman po sinisiguro ng ating regional office na lehitimo o talagang nangangailangan po ng tulong yung mga magiging benepisyaryo ng TUPAD at syempre kung nagagampanan po ba nila yung kanilang tungkulin sa ilalim ng programa, RD? Yes, kailangan po talaga natin na lehitimo, sir, dahil alam mo naman, we want the integrity of the TUPAD program. So aside from the profiling that our people in Dole mismo ang gumagawa, going to the site, we coordinated, no? Mayroon tayong Office of the Civil Defense na siya yung nag-lead sa RDRRMC or the Risk Reduction and Control Management Council. So yun pong interagency po natin na mayroon tayong Viber group po na na-create din para at least hindi mag-duplicate yung mga tulong po natin. At saka para laging updated syempre yung bawat ahensya po, no, sa mga tulong na ibinibigay natin sa ating mga kamanggagawa. Yes po, sir. Every day po. Okay po. May monitoring po tayo. Opo. RD, dahil ito pong pagputok ng Mount Canlaon, wala pong kasiguraduhan kung hanggang kailan ito. Sa tingin po ba natin sasapat yung, nabanggit nyo po meron tayong 10 million allocation. Sasapat po ba ito kung sakaling tumagal pa ng ilang buwan itong mga activities na ipinapakita ng Mount Canlaon? Alam naman natin, no, na if ever may hindi sasapat, although for now nakikita na sobra pa nga, no, dahil for Region 7 alone 5 barangays lang ang naapektuhan.
mas marami ngayon sa Region 6. But in the event na hindi talaga sasapat, Central Office is informing us na maghingi tayo ng additional funds po. Okay po. Kung sakali pong may mga katanungan, RD, no, at nais mag-avail ng mga programang ipinapatupad ng Regional Office 7, saan po ba maaaring lumapit o tumawag yung ating mga kababayan dyan sa inyong rehiyon? Yes. 266-2792 po. Makatawag sila doon. 266-2792. So, and they can also go may Facebook tayo, so they can message to us para naman matulungan po natin. Yes po. At this point, RD, binibigay na po namin yung pagkakataon na magbigay po ng mensahe sa ating mga kababayan sa Negros Island na apektado bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Yes, thank you Sir Tim. First of all, pasalamat kami sa IPS na nabigyan kami ng oportunidad para marinig kami sa mga kapatid natin dyan sa Kanlaon. Lalo na yung mga farmers na na-affected talaga dahil doon sa pagputok nga and di pa sigurado ang sitwasyon nila ngayon. The thing is, Department of Labor, kahit maging NIR na, it would be a different region po. Hindi na sa Region 7, hindi na rin sa Region 6. It will be a different region. Pero all the support po before namin, we're having transition nga na all the support kailangan ibigay natin para it can stand as a strong region. So yung lahat ng mga taga-Kanlaon, please do not be confused. You can go to Region 6, you can go to Region 7 as of now, and it's Department of Labor. It's still the Secretary of Labor. Kahit anong region pa, it's still the Secretary of Labor na nang magbibigay ng tulong sa inyo, si Secretary Denny Laguesma. Yes po. Yan, maaasahan niyo po mga kamanggagawa, lalo na sa Central Visayas, yung suporta ng ating regional office mula sa Central Visayas at kahit sa Region 6 sa Western Visayas. Yes po. Apo. Hindi na namin kayo patatagalin pa. RD Lilia, muli maraming salamat po sa palagiang pagpapaunlak ng inyong oras dito sa DOLE sa AFP Radio. More power. Thank you, Sir Tim. Opo. Thank you, Sir Tim. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si DOLE Central Visayas Regional Director Lilia A. Estillore. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa DOLE Central Visayas sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website www.ro7.dole.gov.ph at syempre, i-follow nyo na rin ang kanilang Facebook page. I-type nyo lamang ang DOLE Region 7 sa inyong search bar. At para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong, o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Siyempre, mga kamanggagawa, i-like nyo na rin yung ating FB page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, ibang programa naman ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio,
At syempre sa aking partners na si Ma'am Carla San Diego Malabanan, ako pong muli si Team Ladera. Tutok lamang ulit kayo sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:56 in the morning. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.